mga kababayan, once again, magandang araw po sa ating lahat. At nako, heto na, ang ating pong Vice President Inday Sara Duterte ay nagbigay na po ng pahayag tungkol po dito sa pagdadawit sa kanyang pangalan, dito po sa bag na may lamang paputok, baril, ayan, na kasama niya itong si Pangulong Duterte at ito pong si Kibuloy na nagkikita po sila doon sa Glory Mountain na sinasabi po ng isang alias Rene. So mga kababayan, ito tunghayan po natin ang pahayag po ng ating Vice Presidente at ito po ay sampal, sampal po kung sino man ang nasa likod ng mga tingoy testigo na yan laban po sa kanya. Ito po ang video mga kababayan ko. Mga kababayan, Assalamualaikum. Sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente. Marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangangarap maging Pangulo. Hindi ko ikakagulat kung dumami pa ang mga kaso, investigasyon, testigo paratang atake at paninira laban sa akin sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon. Naniniwala ako na may tamang panahon para sa lahat. Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho. Tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin. Uunahin ko ang mga tunay na suliranin. Uunahin ko ang Pilipino. Syukran. So ayan po mga kababayan, malinaw na malinaw po sa pahayag po ng ating Vice Presidente na ito po ang panahon para magtrabaho siya. Katulad po ito ng mga ipinangako niya sa mga mamamayang Pilipino. Noong po siya ay nag-o-taking na sinumpaan niya na paglilingkuran niya ang ating mga kababayan. Ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte ay hindi po katulad ng ibang politiko na ang inaatupag ay puro pamumulitika. Kitang-kita nyo, meron na namang mga bagong witness. Katulad na nga lamang nitong mga kababayan, nitong ni Karine. Ay bigla na lamang lumabas at pinaparatangan pa ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Nakasama daw si Pangulong Duterte. Kita-kita. Sila ni Pastor, Kibuloy. Alam niyo po, target po talaga itong mga Duterte. Kung saan man, kahaba-haba man ang prosesyon sa pagpugis dito po kay Pastor Kibuloy, ay nauwi po sa mga Duterte. Kita niyo po, malinaw na malinaw. At itong mga nag-aakusa na ito dito sa ating Vice President Inday Sara Duterte, kung makikita nyo po ay napanood nyo po naman na binabasa pa ang kanilang mga statement. Sino ang nagbigay ng kanilang mga statement na kunwari, nagsumpa pa sila, sumumpa pa sila dito po sa ating Senado. Sino po kaya sa tingin nyo ang nandito sa likod po ng mga peking witness po ito kung ako po ang tatanungin nyo. Kasi ito, yun po ang opinion ko eh. Kasi kung ako magwi-witness na ganyan, hindi ko na po kailangan pa ng babasahin pa. Kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, bakit kailangan pa na itago ang mukha natin, mga kababayan? Nakakalungkot dahil may mga Pilipinong nababayaran para lamang po sirain ang isang opisyal na katulad po ng ating Vice President Inday Sara Duterte na ang ginagawa lamang po ay patuloy na nagtatrabaho para po sa ating mga kababayan Pilipino. Kung titingnan nyo po, mismo ang ating Vice President Inday Sara Duterte na rin ang nagsabi na hindi na siya magugulat kung ano pa man ang mga susunod na batikos, akusasyon na darating sa kanya. Alam na po niya yan kasi ang politika dito sa Pilipinas napakagulo. Mga kababayan, ang ating pong Vice President Inday Sara Duterte nagtatrabaho ng mabuti. Yan po ang ayaw na ayaw ng mga tambaluslos, ng mga kalaban sa politika dahil hindi po sila nakakakita ng konting butas man lamang na maaring matalo nila sa susunod na halalan ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Kaya po ang ginagawa nila, dire-diretsong paninira, mga kababayan. So muli, mga kababayan, kung nagustuhan nyo po ang ating video ngayong araw na ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-iwan po ng inyong like, yung inyong mga komento, kung ano po ang inyong shallow event, at syempre,
Sa mga bago po sa ating channel, isubscribe nyo na rin po, Parak TV. Ayan, ang nag-iisang Parak TV ng bayan nyo. Ayan, isa po akong Solid Duterte supporters. Mabuhay po kayong lahat at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.